Okay, so good day sa inyong lahat. Good morning, good afternoon, or good evening kung anong oras man kayo nanonood. I am Engineer Mark Lester S. Chico, Vice MUSC Assistant Commissioner for Academic Development and CSA Student Advisor. So ngayon ay nasa third trimester na tayo ng school year 24-25 and unfortunately na-postpone yung sa PICE MUSC review tutorials namin. Pero mas kahit ano man mangyari, I decided na ipagpatuloy itong ah, review tutorials na to out of my own effort na lang. Kahit na ganun nga, unfortunately. Pero let's start, no? So, yung topic today natin or tonight is about dams and retaining wall sa HPG. So, itong dams and retaining wall are same lang naman sila, no? Yung sa dams ay nagre-resist siya against sa water, while retaining walls naman ay nagre-resist against sa soil and earth lateral pressure. So, let's start, no? So, unahin muna natin sa dam. So, siya yung mas madali, no? So, situation A, dam. So, a dam is subjected to three forces as shown in the figure. The values are as follows. F1 is 1020 kilonewtons, F2 is 230 kilonewtons. The weight of the dam, or self-weight niya, is 650 kilonewtons. The theta is 60 degrees. Y1 distance is 4 meters. Y2 is 2 meters. X1 is 4.5 meters and its base is 12 meters. So, ito yung mga tanong. So, number 1, what is the resultant of the given forces? Number 2, what is the eccentricity of the resultant foundation pressure? And number 3, what is the maximum foundation pressure in kPa? So, let's start now. So, for number 1, so una muna, lagyan muna natin ng mga details, no? So, ito is 1020. Ito ay 230. Ito ay 2650. Pagpasensya nyo na lang guys, no? Ang pangit yung sulat, naka-mouse lang ako. So, ito ay 60 degrees, yan. Tapos, Y1, 4 meters. Y2 natin is 2 meters. So, lagyan natin kay yan. Yan. Ito rin. Yan. Tsaka ito, yan. Tapos, yung base niya is 12 meters. So, yung thickness nito, sabihin natin, let's say, W, yung thickness. Assume na lang natin per meter strip yan. Since ang pag-analysis ng dam or retaining wall ay per meter strip. So, dito, what is the resultant of the given forces? So, ang unang ano na to is madali lang, no? So, dito, pwede natin, step 1 muna, hanapin talaga natin yung Rx and Ry, then after that, hanapin natin yung R. So, dito, ginamitan ko na ng complex modes since para mabilis yung ano, at the same time, hindi naman din kasi ito yung focus ng ating topic, no? So, ito is, ang ano lang to, no? Ito, complex mode. Ayan. Oops. Ayan. Complex mode. So, yung reference niya is sa x-axis, no? Pag mag-aano ka ng force, no? So, force. So, kung kwari, may ganito kang force. So, pababa. So, lagi, yung reference yan is positive x-axis. So, pag counterclockwise yung ikot, yung theta mo is positive na yung notation. Then, pag yung ikot mo is clockwise naman, I mean, ang theta mo is negative. No? So, ito ay nga pala sa calculator, kung Canon, mode 2. Yan, mode 2. So, next. So, input lang natin, no? So, 120 cis, yung angle, cis yun. Yung ganun, cis is 0. Then, since yung ano niya is nasa, saan na yun? Ito. Oops, ba't naka-red pa rin? Ito
yung ano niya is 0, hindi siya gumalaw. So, tapos, sumunod naman is, ito, yung self-weight, no? Yung W. Yung W, wait, baguhin natin kulay. Ayan, yung W mo, since pababa, ang ano niyan, negative 90 degrees, no? So, negative 90. Ayan, ayan yung theta mo. Then, yung sa pangatlo, so 230 cis negative 150. So, paano siya naging negative 150, no? So, kung ito, titingnan natin, no? Dito. Ang mangyayari dyan, meron kang 60 degrees na triangle. 60, no? Tapos, okay, naka-perpendicular ka ng force dyan. So, dito tatama yan. Then, ang ano niyan is, ito, 30. No? Kasi ito 30 rin. Tapos, kung ito ay naka-right triangle din to. Yan. So, wait, burahin nga natin. Mas maayos. So, ayan. Yan. So, di ba may 30 ka na? So, kung ito ay naka-perpendicular, no? So, ipaproject natin, diretso. So, nangyari dyan, 30 rin to. Tama. Okay. 30. Negative 150. So, dito, 60. Okay. Ito yung hanapin yung theta. Theta. No? So, theta. So, by alternate angle theorem, so kung 30 to, ay wait, highlighter. 30 to, kulay green. Ito, 30. So, dapat yung kabila rin nito, since perpendicular siya, ay, alternate angle pala. Sorry. So, magiging, kulay red. Magiging 30 degrees din to. Then, kung positive x-axis ang reference mo, ayan. So, pwede ka naman umikot kahit saan gusto mo. No? Pero, sa akin, kung iaano ko to, dito na lang ako sa baba. So, dito, clockwise. So, may negative 150 ka. Ayan. So, ayan. Diyan mo nakuha yung negative 150. Highlight. Ayan. Color red lang. Ito. Yan. Negative 150 plus negative 190. Okay? So, next. So, pagka-input sa calculator, so, ang lalabas dyan is ito. Naka-resultant na siya, tsaka yung degree of ano. So, yung total R mo talaga is 2884.26. Tapos, yung angle niya is negative 73.466. So, ito. Tapos, pagka A plus BI mode naman, so, ito yan. So, negative 820 tsaka negative 2765I. No? So, answer natin is letter C. So, letter C. Ito. Ayan, letter C. Since ito yung nakuha nating sagot. No? Letter C. Then, ito naman, since ito yung notation natin, ito yung equivalent yan. Ito yung Rx natin is going to the right since positive siya. Itong Ry, negative. So, going down yung ating Ry. So, next. What is the eccentricity of resultant foundation pressure? So, yon. Find E. So, wait, kopyahin ko muna to. Ay, wag na lang. Sige, okay na yun. So, find E. So, yung base natin, sulat ko na lang ulit, 12. Then, yung self-weight natin, 2,650. Then, ito, 4.5. Ito ay 4 meters. Then, ito ay 2 meters.
60 degrees. Then, ito ay 230. Tapos ito ay 1020. Tapos thickness nito na W, 1 meters. So, ang ano niyan is, check muna natin yung eccentricity. No? Find mo muna yung eccentricity. So, yung formula niyang eccentricity is ito. B over 2, kalahati ng base, minus yung x bar. Tapos yung x bar naman is ito, Rm minus OM over Ry. No? Then, pagsamahin mo na lang, no? So, diretso mo na, B over 2, tas minus Rm minus OM over Ry. Tapos, check mo rin yung eccentricity kung less than ba siya or equal to B over 6 para masabi mo trapezoidal yung loading. Okay. So, sa Rm, so, ang Rm naman natin is lahat ng kumukontra, no? Sa nagtatama, no? So, ang ano niyan is 8. Ito, yung ano pa ito? Ito. Sa Rm, ito, 2650. So, ito nga pala is mag-moment ka sa toe. Tine. No? Dito ka mag-moment dyan. So, dito, ito yung distance ng weights. So, ikot siya counter. Ito rin. Basta lahat ng counter clockwise, no? So, CCW, writing moment siya. So, ito, kung may 4.5 ka na din so, ito naman ay 7.5. Tapos ito, meron naman, since perpendicular distance na rin to, yung 2 meters. So, ito na yung 2 meters. So, 230 times 2. So, ang sagot natin is 20,335 kilonewton meter. Kulang ng meter. Hindi ko nalagay. Sorry. So, gano'n naman din sa OM. So, OM naman is yung F1 na lang. F1. Oops. Kulay yellow. Yan, F1. Ito lang naman yung kukontra since siya yung clockwise naman yung ikot, no? So, clockwise yung kanyang ikot. Ayan, clockwise naman. Papuntang sa toe. So, 1,020 times 4. So, ito clockwise. So, 4,080 kilonewton meter. So, store natin siya sa letter B. Then, yung Ry, nakuha natin kanina sa first part, 2,765 kilonewtons. So, yan, store C mo siya. Then, substitute nga lang dito sa formula natin. Ito. Yan. So, 12 over 2. Yan yung base, no? 12 over 2, nakalahati. Then, minus store A, yung Rm na nakastore sa A, minus OM na nakastore sa B, then over Ry na nakastore sa C. So, ang sagot natin is 0.121 meters. No? So, store rin natin siya sa letter T. So, ito na yung sagot natin, no? For number 2. Yan, red. Yan. So, yan yung sagot natin, number 2. Letter B. So, ang final question for this situation is, what is the maximum foundation pressure in kilopascals? Letter B. So, check nga din nga pala natin, no? Kung ano siya. So, B over 6. So, 2 yung So, malit na malit. So, okay siya. No? Okay siya. Okay naman. Then, next is find Qmax, no? Ito na yan. So, final question for this situation. So, yung sa Qmax naman, ano lang to? Combined, no? Combined stress, no? Meron kang P over A, tapos ito ay yung sa pressure caused by the movement, no? Or yung bending stress, no? Na MC over I. Pero dito, 6mBd square para madali. Then, in terms of sa as dumps, no? So, may makikita kang formula na yung mas mahaba, yung shortcut na nakapactor out yung mga Ry, yung
B over yung B and W. Pero ako, mas nag-stick ako dito, no? Na ito na lang yung tinatandaan ko kaysa yung yung isa na naka-fully derived na para mas mas na-visualize ba na magkakonekta lang pala to, no? Na yung dati nating alam na sa combined stress, no? Yun lang din pala yun, yung ginagamit sa dam. So, dito yung B, yun yung yung 12, no? Tapos yung W or yung thickness, yun yung 1, no? Yung ito is thickness to, 1. Tapos dito nga pala, yung palatandaan ko dito, yung square. Sino ba yung naka-square lagi, no? Basta ang naka-square dyan sa moment is kung saan nag-act yung moment. So, pare, pag ganun yung moment. So, ang mag-aano niyan is, ayan. So, kung pag ganun yung moment, dito siya, nakaparallel siya sa side na to. So, ito yung side na to, ito yung naka-square, yung naka-highlight na to. So, ganun lang din yan kahit sa eccentric na foundation, ganun din. Kung saan nakaano yung moment, yun yung mag-i-square. So, substituting na, yung P natin, which is yung RY, naka-star siya sa C, then over 12 times 1, 1 yung meter strip, no? Yung width natin or yung thickness, plus 6, then yung M natin, RY equal times E, so naka-star siya sa C, then naka-star sa D, then over 12 square times 1. So ang sagot natin is 244.38 kPa. Yan. Then, ang sagot natin is letter D. Yan, letter D. So, I hope, no, nagets nyo yung ating situation. And madali pa lang to, no? So, next. So, para mas mahasa pa yung skills natin, let's go to the next one, no? So, situation B, dams ulit, no? Ito ay lumabas na sa November 2024 and recently lang nito sa November 2025, no? Inulit ni Ma'am Proxy, no? So, the earth dam shown is held in place by its own weight, no? Ayan, given yung trapezoidal dam natin, no? With dimensions na A is 2 meters, H1 is 9 meters, base is 14 meters, H2 or yung height ng dam is 12 meters, alpha and beta angles are equal, then unit weight of soil is 17.3 kilonewton meter cube. Kulang ng cube. So, ayan. So, what is the factor of safety against overturning? Yan yung unang tanong. Then, second, what is the factor of safety against sliding if the coefficient of friction at the base of the dam is 0.45? Then, lastly, what is the eccentricity of the resultant force at the base of the dam in meters? So, let's start, no? So, lagay muna natin yung given. Ayan. So, 2 meters daw tong A. Tapos yung B natin, 14 meters. Yung height ng water natin, H1, 9 meters. Then H2, 12. Yan. Tapos ito, 17.3 kilonewton meter cube. Yan. Yan yung unit weight na ito. Hindi to concrete. Soil to. Soil. Hindi siya concrete. Kahit mukhang concrete yung dam. Soil nakalagay dyan. So, what is the factor of safety against overturning? So, ang una natin gagawin, preliminaries, no? Hanapin muna natin yung RM and OM. So, dito, FH, no? Ito yung pressure ng diagram, no? So, dito, siya. Yan. So, ito ay gamma H. Tapos ito may H ka na 9. Tapos, W mo, or yung thickness, meter strip ulit, no? 1 meter. So, rin yan, gamma H bar A. So, pareho lang naman din yan. So, ayan. So, ginamit ko dito, ito na lang, gamma H bar A. So, 9.81, unit weight ng water, hindi na siya binibigay, no? Alam na natin yan na 9.81 talaga yun. Then, H bar
9/2. Then, area niya projected 9 times 1. So, magiging sagot niyan is 397.31 kilonewton. And store natin siya sa letter A. Okay, pagka-store natin sa letter A. Okay, next, OM naman. OM. Ang ano naman, i-store natin siya sa letter A. And then, yung ano natin, since triangular force to, no? Triangular yung load natin. So, ito ay H/3. H1/3. H1/3. Then, ayan, yung FH natin nakastore sa A, then 1/3 times 9, no? So, multiply, makukuha natin is ito, 1191.92 kilonewton meter. And let's say, start natin sa letter B. Then, susunod, sa pag-calculate niya na pala ng RY, no? Ito yung usually trap ni Ma'am Proxy dito, no? Nakakalimutan yung weight ng water. So, kailangan consider natin yung weight ng water. Ito, no? Ito, yung nasasakupan niya. Yan, kailangan. Kasi tumutulong din tong kumontra, no? Sa overturning moment na ini-induce nito. Tumutulong to, yung self-weight ng water na naka-projected, no? Sa taas ng dam. So, dito, no? Meron kang, since ito, tsaka ito, same lang siya ng slope, no? So, pwede natin siyang same siya ng slope. Yan. Pwede natin siyang i-ratio in proportion. So, din 6, no? Since ito, 2 meters na to. So, bale, kung kakalatiin mo to, sana. Ayan. Diba? Kakalatiin natin to, 7. Pare 7 yan, 7. Pero dito, kung kalahati nito, 1. So, babawas mo. So, ito, 6 na lang. Tapos ito, dito, 12 yan. Ito, 9. So, meron ka na 3. So, may 6 ka na, may 12. Dito, sa isang big triangle, yung small triangle mo, may 9. So, finding X. X is 4.5. Na? So, may 4.5 ka na. So, next naman, ang gagawin natin is find yung RY or yung FY, no? Yung vertical. Ang pinaka-effective na gawin dito is mag-mode rito ka with frequency on, no? So, dito, ito okay lang naman kung naka-frequency on ka, or pwede mo naman din yung force dito sa frequency, lagay mo siya sa Y. Mag-iba lang ng konti yung convention, pero as long as alam mo yung ginagawa mo, okay lang naman, no? So, dahil first is ito, yung sa soil, no, na dam. Since trapezoidal siya, and same lang naman yung alpha natin tsaka beta, no? So, alam na nating nag-act yung self-weight sa gitna, no? Alam mong nandito yan, somewhere here, ayan, ganyan. Alam mong nasa gitna yan, so symmetrical yan. So, kalahati lang, no? So, 14/2, 7. Then, yung sa force naman natin, self-weight, no? So, ano to? Gamma. Gamma ng soil or ng material na lang para in general, no? Times volume. Volume na sinasakop. So, dito, ito ay volume ng trapezoid. No? Tapos, nakalimutan yung 1 meter dito na strip para mag-cancel out yung units. Makukuha natin is 1660.8 kilonewtons. Then, sa dito naman, no? Ang reference nga pala natin is sa toe kasi dyan siya magmo-moment, no? Dyan ikot lahat ng yung resisting moment tsaka overturning moment. So, dito, ganun din, no? So, kung ito ay may 4.5 ka na, tas nag-act din ito, dito sa may so may 1/3 ka dito, no? 1/3 ng 4.5, minus mo lang siya sa kabuuan na 14 para malaman mo ito. Ayan, malaman mo yan. So,
Ito na yan, no? Minus mo lang. So, makuha mo dyan, 14 minus 4.5 over 3, 12.5. Then, para naman yung yung self-weight na water na naka-projected na dito, na 9.81 tapos volume ng triangle ng water, so 1/2 times 4.5 times 9 times 1. So, makuha natin is 198.65 kilonewtons. So, yung Ry, so, since yung Ry natin is nasa frequency, no? Nasa force. So, ang ano niyan is N. Ito yung summation ng frequency, no? Summation ng frequency. Ito yan sa calculator. Yan. So, ang ano niyan is 1859.45 kilonewton. So, let's say start natin siya sa letter C. Then, yung Rm naman natin is, or yung resisting moment natin, summation siya ng X. No? So, ang ginagawa naman ng summation ng X pagka may frequency ay iaano niya, no? Lahat nung sa X na nakalagay times frequency. So, tas i-add niya lahat yan. So, pag naano na natin, makakukuha na natin yung sagot, no? 14,108.76 kilonewton meter, no? And let's say start natin siya sa letter D. Then, finally, maano na natin yung FSO na Rm over OM. No? Yan. So, yung Rm natin nakastart sa letter D. And yung OM natin nakastart siya sa letter B. And ang final answer natin is 11.837. Ayan. Then, ang answer natin is letter B. Hindi ko nabago. Napalit. Nakaswap. Basta letter B. Letter B. So, next. So, number 2. What is the factor of safety against sliding if the coefficient of friction at the base of the dam is 0.45? So, ganun ulit, no? So, ayan. Ito yung mga nakastore nating values kanina, no? Ayan. Yung FH, yung OM, RY, and RM. So, dito naman, FSO, ang ano niyan is ito, yung mu over RY over FH, no? Or RX. Ayan, ito. Ayan. So, yung mu natin, given siya. Oops. Given siya. Ito. Ito yan. Yan yung mu. Then, yung RY natin, nakastore siya sa letter C. Tapos yung FH natin, nakastore siya sa letter A. Yan. Or yung RX, nakastore siya sa letter A. So, sagot natin is 2106. No? And, ang answer natin is letter A. Ayan, letter A. 2.11. So, lastly, ano yung eccentricity ng resultant force of the base of the dam in meters? So, ito lang din yung para kanina, no? So, eccentricity, ito, yung formula na to. Diretsoin na natin. So, base natin, 14, kalahati, no? Then, over 2. Then, yung RM natin, nakastore sa letter D, RM. Tapos, ito, yung OM natin, na resisting, nakastore siya sa letter B. Then, yung RY natin, nakastore siya sa letter C. So, ang sagot natin is 0.0534 meters. No? Meters yan. Naka-meters na yan. No need to convert na. So, ayan. So, ang answer natin is letter A. No? Letter A. Ayan. Okay, no? So, sana, I hope, no? Nagets na, no? Madali lang naman yung topic. Basta, wag nyo lang kakalimutan pagka naka-incline yung dam neto. Yung mga self-weight ng water, usually, dyan nadadali karamihan. Yan, ito. Self-weight ng water, huwag kakalimutan to. So, next na. So, situation 3, move on na tayo, no? Retaining wall naman, no? Similarly din siya sa dumps, no? Nagkaroon lang ng coefficient, no? Yung K. Kasi since soil na siya and yung soil natin nagva-vary yung kanyang strength, no?
Depende kung whether passive siya or active, no? So, wood planks 300 millimeters wide and 75 millimeters thick are used as a cantilever wall to retain a 2.5 meter high backfill. No? The active earth pressure on the wall varies from 0 at the top to 15 kPa at the fixed end. So, what is the total active pressure acting on in a 1 meter strip of wall? Number 2, what is the maximum flexural stress in the plank? And number 3, if the planks are propped at the free end, no, what is the maximum flexural stress in the plank? So let's start, no? So number 1, what is the total active earth pressure acting in the 1 meter strip of wall? So active binigay niya. So ayan, so ito yung figure natin. So dito ay 300 to. Tapos ito 75. Pero ang consider natin, kung 1 meter strip na to, 1 meter strip yan. Hindi na yung 300. Since tinatanong is 1 meter strip ng wall. Na? Oops. Erase. Yeah. So, ang first na gagawin natin is find F. Na? Find F. So, F of H. So, ito yan. No? F of H. Ito. F of H. No? Naka-incline to. So, binigay na ito daw sa baba 15 kPa na daw to. Then sa taas 0 since ground naman na to. Ground. Wala yan. Wala talagang pressure dyan. So, ang ano niyan, itong 15 kPa is ito na yung K gamma H. No? So, ayan. Ito yung K gamma H. May H tayo na 2.5 meters high. Tapos, yung width natin na W or yung thickness is 1 meter. Ayan, 1 meter. Ito, W rin yan. Then, substitute, no? 1/2, then 15 yung K gamma H, then 2.5, no? So, ito Kn, Kn m square, and yan. Multiply lang natin, magka-cancel out yan. So, maano na natin na 18.75 Kn yung sagot. No? So, store natin siya sa letter A. No? So, ayan. Store natin siya sa letter A. And A din yung sagot natin. No? So, step 2, find natin is what is the maximum flexural stress. No? So, ito ay FB max. Or FB na lang. Para mas alam natin FB max yung pinapanap. So, dito considering 1 meter width as of the plank as base B kasi ito yung nakuha natin sa part 1. So, pwede mo naman din siyang gamitan ng 300 no, millimeters. Pero dapat yung base mo, itong W mo, papalitan mo rin siya ng 300 millimeters. Tapos, find mo ulit yung F. Tapos, dito mo siya gagamitin, no? Dito. Sa moment, no? Dito mo siya, no? Kung ano man yung makuha mo dito, kung 300 yung gagamitin. So, dito, moment ka at dito sa fixed end, dito sa pinakababa, no? So, may 1/3 distance ng H. Ayan. So, 1/3 plus 2.5. Then, sagot natin is 15.625 kilonewton meter. So, store natin siya sa letter B. Then, next, FB is MC over I. Alam nyo na to. Then, 6mBd squared. No? So, dito, store natin siya sa, ayan, yung M, nakastore siya sa B. Then, it times 10 raised to 6 natin kasi para maging Newton millimeter. No? Tapos millimeter din yung nasa baba. Magka-cancel, MPa yung lalabas. So, 1,000 mm yung base natin since yun yung ginamit natin sa part 1. No? Kung
kung yung base na ginamit nyo is 300, no? So, dapat dito 300 din to. Same lang naman yung lalabas sa sagot niyan. Basta, ang mahalaga, consistent kayo, no? Na kung 300 ginamit sa simula, 300 hanggang dulo. Kung 1,000 yung ginamit sa simula, dapat paghanap ng bending stress, no? Hanggang dulo, 1,000 din. So, ang sagot natin is 16.667 MPa. So, ang sagot niyan, letter D. No? So, yan, letter D. Then, next, ito, lipat natin 300. Yan. Lipat natin. Yan. So, letter D. No? So, I hope, no, na-gets nyo. No? Pero may last item pa tayo for this example. No? So, sana gising pa kayo dyan. Hindi pa kayo, So, ito. If the planks are propped up the free end, what is the maximum flexural stress in the plank? So, dito, no, medyo kakaiba na. So, di na siya, cantilevered, no? Ginawa na siyang prop, no? So, find the reaction R of the prop beam. So, ang formula niyan is set of PA squared times 3L minus A, tapos over 2L cube. Ito is kung point load. Pero kung varying load na triangular, ito yan. Ito ay pagka-triangular, no? Oops, ano'y natin. Triangular yung load. Ayan, ganyan. Triangular. So, paano nangyari yan, no? So, para, di ba, may prop ka. So, alam mo, may pagka-point load, ganyan. Pag point load is, sabihin natin, PL cube 3i. No? 3i. Tapos, kung nasaan naman yung load is PA squared 3LA, 3L minus A, 6EI. So, ganito yung derivation niya, no? Prop beam. So, drawing tayo, prop beam, ganyan. Yan. Tapos, may load ka dyan. Ito ay reaction R. Etong, niyan, so, finding deflection, no? Deflection neto, pataas, no? So, lahat ng deflection na pababa, sabihin natin positive. Lahat ng deflection na pataas is negative. Yan. So, may P tayo na load dyan. So, solving for R, ito, kung paano lalabas ito. So, gagawin natin, deflection na to, yung nasa etong P, no? Etong P, yan, ilagay natin to. Yan, so, PA squared, 3LA, 6EI, tas minus, since pababa, ay pataas pala yung deflection na to R. So, R na to, RL cube, 3EI, tas equals 0. 0 siya since prop nga yung beam, no? Nilagyan natin ng support. Prop, yan. Yan. Then, transpose, no? Transpose mo to, no? Then, mangyayari, transpose mo to, buong term sa kabila. Mangyayari, cancel to, yung EI cancel. Ito, magiging 2. Ito, mawawala. So, nasa kabila na to, no? Kung nasa kabila na to, ibababa mo na lang to dito, katabi niya. So, lalabas niyan, R is equals to P A square 3L A over 2L cube. So, ito ay kung load mo ay point load. So, ito naman, pagka
varying load, no? Yung P natin, gagawin natin in terms of y mx plus b. Hanapin natin yung equation of the lake ng slope, no? Ayan. Then, since varying load siya, lalagyan natin ng integral, no? Kung ano man yung sakop niya. From 0 to hanggang sa dulo ng beam. Then, yung A natin, no? In terms of x, ito yan, yung A in terms of x. Yan. So, after nun, mode 3-2. Oops. Magmo-mode 3-2 tayo kasi yung beam. Kailangan natin makuha yung naka-linear load pala siya, naka-linear slope yung load since triangular varying load siya. So, ayan, mode 3-2 yax plus b, stat linear. So, ito yung ilalagay sa calcu. Sa x mo, ilalagay mo is length. So, from 0 to 2.5. No? Tapos, dito sa y, lalagay mo is 15 tsaka 0. So, pag man yan, punta ka sa regression, no? Regression sa reg. Tapos, hanapin mo yung A, tsaka hanapin mo yung B. So, magiging natin, yan is y 15 minus 6x. Yung slope natin, no? Na ganito, no? Kung sa prop beam, nakaganyan. Ayan. Then, yung reaction natin, from 2.5 to 0, yung P natin, ayan, mx plus y, no? Then, x squared, tapos 3 times 2.5 minus x. Sundan lang natin. Then, 2, tapos times 2.5 raised to cube, no? Then, naka-integral siya, no? Limits niya from 0 to 2.5 meters, buong span. Tas dx. So, ang makukuha nating sagot is 3.75 kilonewtons. Yan. So, reaction pa lang yan, no? So, pinapahanap is maximum flexural stress. So, pero once na makuha na natin yung reaction, mabilis na lang to. Sobrang madali na to. Kasi, determinate na yung beam natin, no? So, find FB, no? So, considering ulit yung width ng ating base B, no? Magmo-moment ulit tayo doon sa sa baba. So, eto, lahat ng clockwise, positive. Lahat ng counterclockwise, negative. So, yung kanina, no? Naka-store sa A, eto, yung pressure ng sa backfill. Ito siya. Store A. No? Ito, store A yan. Then, 1/3 over times 2.5. Then, yun yung moment arm niya. Minus 3.75 na reaction times 2.5. So, makukuha natin sagot is 6.25 kilonewton meter. Ito yung moment. Then, FB natin is 6 mvd squared, no? Ayan. Then, yun na lang natin ng substitute, no? 6 times 6.25 times 10 raised to 6 Newton millimeter. Then, over 1,000, no? Kasi 1 meter strip, no? Yung natin kanina. Then, times 75 square. So, ang lalabas sa sagot ay 6.667 MPa. So, ang ating final answer ay letter D. No, letter D. Letter D. So, next. For our final example, no? So, sana okay pa kayo, no? Hindi naman masyadong mahirap ba yung ating mga example. Hindi lang siya familiar. Yan lang. Hindi siya familiar. Kaya, I guess, medyo mahirap. Pero hindi naman talaga siya mahirap. Once magets natin yung trick pa ng mga tanong na to. So, for our final situation, retaining wall. So, given the following data for the wall shown, no?
A is 0.25, D is 3.5, B is 0.7, E is 0.6, C is 0.8 meters, H is 6.5 meters. Unit weight of the soil is 18.2 kilonewton meter cube. Unit weight of concrete is 24 kN per meter cube. Active earth pressure coefficient is 1/3. Required strength of the wall is U is 0.9, D plus 1.7 E, where D is the dead load and E is earth pressure. Then consider 1 meter strip of wall length. So number 1, what is the factor of safety? No, safety. Safety to. Safety. Against overturning of the wall, neglect passive earth pressure at the toe. So, number 2, what is the maximum foundation pressure? So, dito 5 yung tanong. Unahin muna natin yung dalawa, no? Para, since ito yung madali ba? So, step 1, no? So, ilagay muna natin lahat ng mga ano. So, nasan na yun? Hindi pala na ilagay. So, ayan. So, FH, ito. So, 6.5 to. Tapos, ganyan, 6.5. Ito yung FH niyan. So, 1/3 daw yung coefficient. Ito yung K gamma H. No? Tapos, ano natin, unit weight of soil, 18.2 kilonewton and cube. No? So, yan, 18.2. Then, times 6.5. Then, times 6.5 times 1. So, makuha natin is 128.16 kilonewtons. Let's say, start natin sa A. And yung OM niya is yung FH yung nakastore sa A times 6.5. Then, 1/3, no? 1/3 ng 6.5. So, ang makukuha natin sagot is 277.68 kilonewton meter. Let's start natin siya sa letter B. Na? So, next, no? Lagay muna natin yung 0.25. Ito, 0.25. Ito, 3.5. Ito, 0.7. Ito ay 0.8. Ito ay 6 meters. Ito ay 0.5 meters. 6.5. Tapos, paano ba mag-copy dito? Copy. Handa na lang. So, yan na muna natin. Picture para maalala ko. Hindi siya nag-ano, hindi ko ma-copy. Ayan. So, ito ay, balik natin. Ayan. So, ito ay 0.25. Ito ay 3.5. Ito ay 0.7. Ito ay 0.5 nga pa ito. Check. 0.8 pala. Sorry. Okay, 0.8. 0.8 to. Tapos, ito ay 0.5. Tapos, ito ay 6. Ayan. So, magre-reference ulit tayo sa my toe. No, dito. Diyan yung toe. So, yung una natin is ito. 3.5 tas kalahati ng minus 1/2. So, ito yung 2. Ito yan. Ito yung weight 1. Weight ng soil. Ito yan. Weight ng soil. WS. Kalahati ng 1 eh. Ayan. 1 meter to. So, 2.5. Ayan. Tapos yung sa force na dala nito, self-weight, no? Ng soil. So, 18.2 times 2 times 6. Tapos ito, thickness niya pala nito or yung W or thickness niya. 1 meter. Assume 1 meter strip. As nasabi sa given. So, makuha natin 218.4 kilonewton. And yung pangalawa is ito. Yung nasa baba. W2. No? Yung nasa baba. 3.5 yung kabuuan nito.
Tas over 2, kalahati, 1.75. Then, dito, set weight niya, na 24 unit weight ng concrete times 3.5 times 0.5 thickness, no, times 1 equals 42 kilonewton. Then, yung pangatlo naman is eto, yung etong rectangle na to. Sa, ganyan yan. So, close up natin. Ito yan, yung pangatlo. Diyan nag-aakyan yung pangatlo. W3 to W4. So, dito, naman, 0.25 to. So, 0.25 to. Kalahati pa nito, 0.25. Bawas mo, no? 1.5, kasi dito ka magano. Ito, kabuuan nito, 1.5 na to, kabuuan. Isang buo. So, 1.5 minus 0.25 over 2, makuha natin 1.375. Tapos, yung set weight naman ng part na to is 24 times 6 times 0.25 times 1 equals 36. Then, lastly, for yung triangle part, ito yan. Ito yung weight number 4. 0.8, no? Plus 2/3 ng 0.45. No, tama naman. 0.45. Bawas mo to. Yung sa B. Tama. Ayan, ano mo pa. Ito palang 1.5, ang dulo pala tang dito yan. Ito is 0.7 lang to. 0.7 lang tong dulo. Ito, B.7 lang to. Itong kabuuan. Tapos meron ka ng 0.25 din eh. So, ang natitira na lang dito, 0.45. Ayan. So, makuha mo na yung self weight niyan, 32.4. After nun, so ganun ulit, no? Find natin yung RY, which is nakastore sa N. So, 328.8 kilonewton, nakastore siya sa letter C. Then, yung RM naman natin is summation lang ng X. So, ang sagot dyan is 704.64 kilonewton meter. Let's say, store siya sa D. So, sa FSO naman, ganun pa din, no? Same old, RM over OM. Yung RM nakastore sa letter D, then yung overturning moment natin nakastore sa letter B. So, ang final answer natin is 2.537, which is sa letter D, no? Letter D. Ayan. Letter D. So, ayan. Then, number 2. What is the maximum foundation pressure? No? So, ganun ulit, no? So, yung E natin is ito. B over 2 minus X bar. Na yung X bar natin is RM minus OM over RY. Then, check din natin na to, yung B over 6. No? Excuse me. Ayan. Then, 3.5 over 2, yung RM natin nakastore sa letter D. Ito yun. 704.64. Yung OM natin nakastore sa letter B. 277.68. Then, yung RY natin nakastore sa letter C. 328.8 kilonewton. So, ang sagot natin dito is 0.451. No? Let's say, store natin siya sa letter E. So, check din natin. B over 6, no? 3.5 over 6. Makuha natin 0.53. So, okay na okay siya, no? Baba siya, no? So, alam mong, siya, trapezoidal yung load niya. May maximum and minimum. So, find Qmax, ganun pa rin. Combined stress lang, no? So, ito yan. RY over BW, no? Plus 6RY times eccentricity B square times W. So, substitute lang ulit natin. Yung RY nasa C, no? Then, over 3.5, no? Then, times 1. Then, plus 6 times RY na nasa C, eccentricity na nasa letter E. Then, 3.5 square times 1. No? Then, makukuha natin sagot is 166.65 kPa. So, ang sagot natin is letter D. No? Letter B. Letter B. Yeah, letter B. Ayan, letter B. At ayan, letter B. Okay? Hindi lang nabaga. Sorry. So, letter B. Okay, gets naman, no? So, sumunod naman tayo. Doon naman tayo sa design proper, no? Ito yung sumunod na mga tanong, no? Usually, sa foundation na to. Ayan. So, what is the maximum design beam here at the hill, no? Ito yung hill dito.
neglecting the effect of upward soil pressure. Then, number 4, what is the maximum design moment at the hill, neglecting the effect of upward soil pressure. Then, final ano natin is what is the maximum spacing in millimeters of 20 millimeter diameter bars required at the heel of the wall. Use 85 millimeter cover to the centroid of the heel of reinforcement. FC prime is 24 MPa and Fy is 415 MPa. No? So, madali lang naman to, no? So, usually, dito, binigay naman, no? Pinapahanap lang design beam shear and maximum design moment. Ang nakalagay dito is neglect the effect of upward soil pressure. Ito, neglect effect of upward soil pressure. So, usually kasi, di ba, nakaganyan yon, no? Pag sa, dams and ret wall, may kokontra pataas. Kokontrain pataas. Pero dito, hindi na siya hindi na siya ni-required. So, titingin na lang tayo is dito sa portion na to sa taas. Ito lang. Kumbaga, ito lang yung parang kinakarga. Yan lang yan. Itong buong yellow na yan. So, yung dito, kung tama yung pagkakaalala ko, ito ay, wait, red. Mag-red. 2 meters to. No? Ito ay 6 meters. Ito ay 0.5. So, iano lang natin. Hanapin natin yung self-weight ng soil. Ito, soil to. 18.2 kilonewton meter cube times 2 times 6, then times 1 meter strip to 18.4 kilonewtons. Then, sa dead load naman, 24, yung ito lang. Consider natin, puputulin natin dito. Ayan, dyan yan. Dyan yung putol niyan, no? Ito yung critical kung ito yung bubuhatan lang since ito yung sa may heel, no? So, 24 times 2 times 0.5 times 1 is 24 kilonewtons, no? Then, after nun, yung binigay, no, na required strength of the wall, yung load combination. Ito, which is ito. Ayan, yung 0.9D plus 1.7E. Ayan. So, oops. Nasaan yung pen? Ayan. Naka-yellow yung pen. Ayan. So, 0.9, no? Tapos 24, yun yung sa dead load. Then, 1.7, tas 18.4, yun yung earth pressure. So, ang sagot natin dyan is 392.88 kN. Ang sagot natin dyan is letter D, no? Letter D po ang tamang sagot. Ayan, tama, letter D. Dito. Ayan. Then, next naman, sa MU, ganun ulit, no? Moment ka, din eh. So, alam mo naman na dito mag-moment yan. Tapos, ang natin, distance arm, kalahati, which is 1 meter. So, 0.9 times 24 times 1 meter, no? Tapos, 1.7 times 2, 18.4 times 1 meter. So, ganun din po yung sagot, no? 392.88 kilonewton meter. Store po natin siya sa letter F. And ang final answer po natin for number 4 is letter C. Ayan, letter C. So, for the last item, no, yung maximum spacing naman yung pinapahanap, no? May binigay 20 millimeter diameter, 85 meter na concrete na steel cover, no? To steel cover siya, FC prime 24, Fy 25. So yung gagamitin nating design moment dito is yung nakuha sa number 4, yung kanina, no? So ayan, yung MU natin is 392.88 kilonewton meter and nakastore siya sa letter F. So ang first na step na gagawin natin dito is find na lang natin yung S-max, no? So papadaanin mo siya sa MU equals RNBD squared, no? Yung base natin is 1,000, no? Since per meter strip siya, no? So, 1,000 yan. So, lang yan, 1,000. Tapos, ito, 500, no? Tapos, yung steel cover na binigay, ito ay 85. Minus mo lang, makuha natin yung D or 1,500.
Okay, so next. Substitutean natin dito sa formula. Ayan, sa formula. T, Rn, Bd squared. Ayan. So, yung mu natin, yung mu nakastore siya sa letter F. Ayan, nakastore siya sa letter F. Then, 0.9, yung phi, kasi bending. Tapos, find Rn, nawawala. 1,000 yung base D squared. Ayan, 415 squared. Then, makuha natin Rn. Rn is 2.535 MPa. And let's say, store natin siya sa letter M. Then, hanapin natin yung raw actual. 0.85 Fc prime over Fy. Tapos, parenthesis 1 minus square root 1 minus 2Rn over 0.85 Fc prime, close parenthesis. So, substitute natin, no? 0.85, Fc prime na 24, Fy na 415, 1 minus square root 1 minus 2, yung Rn nakastore sa M, no? Then, 0.85 over 0.85 times 24 na Fc prime. So, makukuha natin sagot is 6.543 times 10 raised to negative 3. And let's say, store natin siya sa y. No? Then, check natin yung raw mean. Yung raw mean na to is 1.4 over fy. No? Kahit i-check mo pa doon sa kabila, yung square root of fc prime over 4 tapos fy. No? Mas mag-govern pa rin to. Since mababa lang naman yung fc prime natin. No? So, ito yung sagot niya. No? 3.382 times 10 raised to 3. So, since mas malaki yung raw actual, no? Ano ba? Raw actual, ito, mas malaki to kaysa dito, mas mag-govern to. Ito, gagamitin natin. Ayan. No? So, store y. So, by ratio and proportion, ito na sa spacing, no? Finally, lapit na. So, AS over 1,000, then equals area nung steel bar na isa, then over S max. So, yung AS natin is nakaano siya. Ito yan, raw BD. In-expound ko lang. Then, let's substitute na. Yung raw natin, raw actual to, nakastore siya sa letter Y. Yung 1,000, base to, magka-cancel siya sa baba na 1,000. Then, 415 yung depth, no? Then, yung area ng bar natin, no? Area ng circle, 20 millimeters yung diameter. So, pi over 4, 20 squared, then S max. Shape solving, finding S max, makuha natin S max is 115.7. No? 115.7 millimeters. So, approximation, no? Letter D, no? So, letter D po ang sagot, no? So, depende na lang yan sa prop nyo kung ipapaano niya na 115 pwede rin, 110, yan, to the nearest tens, or pwede rin 115 since exam naman to, and may choices naman tayo sa guide, no? So, hopefully, no, ito yung givens ko lang ngayon topic na to, and I hope, no, marami kayong natutunan, no, na bagong techniques ba, Caltech, no, and yung mga concepts ba na, from conceptual talaga, na hindi na natin, kumbaga, kakabisaduhin pa since interrelated lang naman siya sa mga dating nating topics na alam pa, no, bago pa mag-hydraulics and foundation. So, that's all. Thank you for watching, and I hope that you have a great day ahead. Bye-bye.